Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Magsatayo po ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ng ating mahal na ina, tayo ay nagtutungo sa Diyos, bumabalik upang magpasalamat sa Kanya sa ating mga tinanggap na biyaya. Sa pagdiriwang na ito, ilahad natin sa Diyos mula sa ating mga puso ang ating malalim na pagpapasalamat sa Kanya. Sa simula ng ating pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na misa. Panginoong Jesus, pinagaling mo ang mga may sakit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ibinibigay mo sa amin ang iyong katawan at dugo bilang pagkain at inumin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupurita at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, ang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ilaw ng ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito.
na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga may kapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
Kinakakabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ang Pasko ay isang panahon ng pagpapasalamat. At isa po sa paraan ng ating pagpapasalamat ay ang pagbibigayan ng regalo. Kayo po ba ay nakapamili na ng pangregalo? O ngayong taon ay wala munang regalo, no? Yan ang usapan ngayon, no? Meron pa bang dapat magbigayan ng regalo? May pagbibigayan pa ba dapat ng regalo? Yung iba nga mautak nagsesend na ng kanilang QR code, no? Para dito mo na lang ipadala ang iyong regalo sa akin, no? Magandang maisip yan, no? Ipadala mo na lang ang QR code dahil bawal ang magkita-kita, bawal ang dalawin ng inaanak, kaya magbigayan na lang ng QR code, no? Dito mo na lang ipadala ang regalo. Pero mga kapatid, tandaan natin na ang pagbibigayan ng regalo ay isang tanda ng pagpapasalamat sa iyo. Pagpapasalamat sa kabutihan mo sa akin, pagpapasalamat sa iyong pagiging isang kaibigan, pagpapasalamat sa isang taon na puno ng biyaya. Sa ating mga pagbasa ngayong araw ay nakita natin yung mga tao na biniyayaan ng Diyos at nang sa gayon ay bumalik sila sa Diyos para magpasalamat. Pero ang malaking tanong sa atin, mga kapatid, ano nga ba ang ibibigay natin sa Diyos na regalo para magpasalamat tayo sa Kanya? Naalala ko merong isang Christmas carol na kinakanta namin noon sa seminaryo. Ang title ng Christmas carol ay, "What Can We Give to the King?" Gustong-gusto ko yung lyrics dahil mapapaisip ka talaga, no? Ano nga ba maibibigay natin kay Jesus na hari? Sabi doon sa kanta, "What can we give to the King? Give to the one who has everything. What gift can we bring to the King?" Ano kaya ang maibibigay natin sa kanyang regalo bilang pagpapasalamat? Lahat meron na siya. Siya ang Diyos, siya ang hari, lahat ay sa Kanya. Kaya ano pa kaya ang maibibigay natin sa Kanyang regalo? What can we give to the King? What can we give to the one who has everything? What gift can we bring to the King? Yung dalawang kwento sa ating mga pagbasa ngayong araw ay pinapakita ano ang maibibigay nating regalo bilang pagpapasalamat sa Diyos. Una, sa unang pagbasa natin, nakita natin ang kwento ni Ana na hindi magkaanak, subalit sa kanyang pagdarasal ay nagkaroon siya ng anak na biyaya ng Diyos na pinangalanan niyang Samuel. Kaya bilang pagpapasalamat, bumalik siya sa templo, nagdala siya ng kanyang mga regalo. Nakalagay doon sa ating pagbasa, isang toro na 3 taon, 3
36 na litrong arina, 1 pitsil ng alak, pero lahat naman ng mga regalo na yon ay para naman sa templo. Pero ano ang kanyang regalo sa Diyos? Sabi niya, "Inihahandog ko sa Panginoon ang aking anak upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Mga kapatid, gusto niyo bang magpasalamat sa Diyos? Ihandog ang ating paglilingkod, ang ating buong buhay na paglilingkod sa Kanya. Yan ang nais ng Diyos na regalo. Hindi anumang pisikal na regalo sapagkat lahat naman ng meron tayo ay galing sa Kanya. Ano ang pagpapasalamat natin sa Diyos? Kagaya sa unang pagbasa, ihandog natin ang ating paglilingkod sa Kanya habang buhay. Naka-7 madaling araw na po tayo ngayon, no? 2 na lang, kaya sana ay ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa Kanya, hindi lamang sa natitirang 2 araw, kundi habang buhay. Sapagkat ang nais ng Diyos ay mapalapit tayo sa Kanya sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang ikalawa na paraan kung paanong tayo ay magpapasalamat sa Diyos ay makikita po natin sa Ebanghelyo ngayon, sa papuring awit ni Maria. Makikita po natin na ang pagpapasalamat ni Maria sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kahit anong mga bagay, kundi sa pamamagitan ng kanyang papuri, pagpapasalamat. At doon sa Ebanghelyo natin ay nakita natin, inisa-isa ni Maria yung mga biyayang tinanggap niya at tinanggap ng bayang Israel. Mga kapatid, isa po ito sa paraan ng pagpapasalamat by counting your blessings. Isa-isahin natin ano nga ba ang mga tinanggap nating kabutihan mula sa Diyos kahit nasa gitna tayo ng pandemic. Kapag inisa-isa mo yan, nabilang mo, na-identify mo ano ang tinanggap mong kabutihan sa Diyos, nakapagpasalamat ka sa Kanya. At ang ikatlo at panghuli, doon sa papuring awit ni Maria, sa kanyang pagdalaw sa kanyang pinsan na si Elizabeth, ang kanyang papuri ay narinig ni Elizabeth. Kaya sa kanyang pagpapasalamat sa Diyos, naibahagi niya sa kapwa ang kabutihan ng Diyos. Ipinakalat ni Maria, sinabi ni Maria sa ibang tao ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, isa rin po ito sa paraan kung gusto ninyong magpasalamat sa Diyos, ipakalat ninyo ang kabutihan ng Diyos. Mahilig po tayong mag-forward ng mga videos, mahilig tayong mag-forward ng mga kung ano-anong mga bagay sa social media. Sana ngayong Pasko ang ipakalat naman natin ang kabutihan ng Diyos. Halimbawa, mayroon kang natanggap na biyaya mula sa Diyos, sinagot ang iyong panalangin, ibahagi mo sa kapwa, ikwento mo naman sa kapwa na napakabuti ng Diyos. At kapag tayo ay nakahila ng isang tao para siya lalong maging malapit sa Diyos, nakapagpasalamat tayo sa Diyos. Mga kapatid, ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagpapasalamat. Nagbibigayan tayo ng mga regalo. Pero ang tanong natin, ano nga ba ang regalong dapat maibigay natin sa Diyos na pagpapasalamat natin sa Kanya? Una, ibigay ang ating buhay, naglilingkod sa Kanya habang buhay. Ikalawa, counting our blessings.
Isa-isahin natin sa taon na ito, bilangin natin sa gitna man ng pandemya, mayroon ding binibigay ang ating Panginoong Diyos na kanyang biyaya at kabutihan. Bilangin natin ito, tingnan natin ano kaya ang mga ito. Nakapagpasalamat tayo sa Kanya. At ikatlo, ipakalat, sabihin sa kapwa, i-text ang kaibigan, ipakalat ang kabutihan ng Diyos. At kapag ikaw ay nakahila ng isang tao pabalik sa Diyos, nakapagpasalamat ka sa Panginoon. Mamaya po, during communion, ay pinakanta ko sa choir yung sinasabi ko na Christmas carol. No? What can we give to the King? At mamaya habang tayo ay tatanggap ng komunyon, pagbalik natin sa upuan, tayo ay mananalangin ng tahimik, pagnilayan muli natin ang kanta na ito. Pagnilayan natin, paano nga ba tayo makakapagpasalamat? Ano nga ba ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin kay Jesus? What can we give to the King? Give to the one who has everything. What gift can we bring to the King? Amen. Magsitayo ang lahat. Bilang pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na dahil sa nag-uumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria, naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating idalangin ngayon ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga inialay para sa misa na ito. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang maging tapat kami sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin sa iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, lalo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa-kapatid, mabunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Hanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inikakain namin ng mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinakayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilakad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagkakandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Sa atin pong pagharap sa sakramento ng katawan at dugo ni Kristo, ipahayag natin ng buong puso ang ating pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ating mga tinanggap niyang kabutihan at biyaya. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, kay Kristo Jesus, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal.
Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami ay makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po ang ating pasasalamat sa inyong lahat na mga dumadalo sa ating pagdiriwang ng simbang gabi dito sa Manila Cathedral. Kasama po ng mga nasa labas lalo na marami pong mga nakatayo at nagsisimba sa atin. Ngayon po ay ang ika-7 araw, 2 araw na lamang. Nawa ay makumpleto natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos at panalangin ko po na ang puso natin ngayong Pasko ay mapuno ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na mabuti. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.